Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jelay Nadima. Ang tatalakayin natin ngayon ay Nole Mitanghire. Kabanata 35 hanggang 36. So, bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano ba ang tinatawag na Nole Mitanghire. Ang Nole Mitanghire ay isang nobela na isinulat ni Dr. Jose Rizal at inilathala noong 1887. Ito ang unang nobela niya at isa sa mga pinakamahalagang akda sa kasaysayan ng Pilipinas. So, ano nga ba ang kahulugan ng Nole Mitanghire o Touch Me Not? Ang Nole Mitanghire ay salitang Latin. Ang ibig sabihin ay huwag mo kong salingin o huwag mo kong hipuin. Ipinapahatig nito ang isang sugat ng lipunan na masakit hawakan o banggitin. Tungkol saan ba ang nobela ni Dr. Jose Rizal? Tungkol ito sa pang-aapi sa mga Kastila, pang-aabuso sa mga prayle, kawalan ng katarungan sa lipunan at paghihirap ng karaniwang mamamayan. So, ang layunin ni Rizal, bakit niya sinulat ang nobelang Nole Mitanghire ay para imulat ang mga Pilipino sa katotohanan ng kolonyal ng lipunan. Ilantad ang pang-aabuso ng simbahan at pamahalaan. Hikayatin ang mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng educations or edukasyon. So, dumako tayo sa Kabanata 35 hanggang 36. Sa Kabanata 35, ay pinamagatang ang piging. Isang handaan ang inihanda ni Kapitan Tiago upang parangalan si Crisostomo Ibarra na bagong dating mula sa Europa. Dumalo rito ang mga prayle, opisyal na pamahalaan at mga kilalang tao sa lipunan. Habang nagpapatuloy ang piging, naging hindi kaaya-aya ang usapan dahil kay Padre Damaso. Sa harap ng maraming bisita, inalipusta niya si Ibarra at lalo niyang kinutya ang ama nito na si Don Rafael Ibarra na tinatawag niyang erehe at filibustero. Dahil dito, nanggit-git sa galit si Ibarra at muntik na niyang saksakin si Padre Damaso. Ngunit sa huling sandali, napigilan niya ang sarili nang maalala niya ang kanyang ama. Ang kahihiyang na maidulot ng kanyang gagawin. Sa halip na maghiganti, umalis si Ibarra sa piging dahil sa pangyayaring ito ay naging paksa ng usapan sa buong bayan at nagsimula ang pagtingin sa kanya bilang isang banta ng mga makapangyarihan. Ipinakita sa kabanatang ito ang pang-abuso ng kapangyarihan ng simbahan at pagpigil ni Ibarra sa kabila ng matinding galit. Ang mga tungkol sa Kabanata 35 na pinamagatang ang piging. Ito ay tungkol sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng simbahan. Ipinakita sa katauhan ni Padre Damaso ang pagiging mapang-api at walang galang ng ilang prayle sa mga Pilipino. Paglapastangan sa dangal ng tao, ininsulto ni Padre Damaso si Don Rafael Ibarra kahit patay na ito, na nagpapakita ng kawalan ng respeto at katarungan. Galit at pagpipigil ni Crisostomo Ibarra, muntik nang gumante si Ibarra, ngunit pinili niyang pigilan ang sarili. Ipinakita ang kanyang mabuting asal at paggalang sa alaala ng ama.
kabulukan ng lipunang kolonyal. Sa gitna ng piging lumitaw ang tunay na kalagayan ng lipunan, takot, kaplastikan at bulag na pagsunod sa simbahan. Simbolo ng piging. Ang piging ay sumasagisag sa huwad na pagkakaisa at kasiyahan ng mga makapangyarihan habang binabaliwala ang paghihirap ng iba. Simula ng tunggalian. Dito nagsimula ang hayagang alitan ni Ibarra at mga prayle, lalo na si Padre Damaso. So, yan ang mga importanteng bagay sa Kabanata 35. Dumako tayo sa Kabanata 36. Ang Kabanata 36 ay pinamagatang ang unang suliranin. Matapos ang piging, hinarap ni Crisostomo Ibarra ang unang malaking problema sa San Diego. Nais ni Ibarra na magpatayo ng paaralan para sa mga kabataan ng bayan. Naniwala siya na ang edukasyon ang susi sa ikaunlad ng lipunan. Marami sa mga mamamayan ang sumuporta sa kanyang plano. Gayunpaman, hindi lahat ay pabor, bagamat hindi hayagan tumutol si Padre Salve sa proyekto. Ipinakita rito na kahit mabuti ang layunin ni Ibarra, ang simbahan at pamahalaan ay may malaking impluwensya at kayang humadlang sa mga reforma. Sa kabila ng balakid, nagpasya si Ibarra sa ipagpatuloy ang kanyang plano. Dito nagsimula ang seryosong banggaan niya laban sa makapangyarihan sa lipunan. So, ito ang mga importanteng bagay sa Kabanata 36. Una ay kahalagahan ng edukasyon. Ipinakita ang paniniwala ni Crisostomo Ibarra ng ang edukasyon ay susi sa pag-unlad ng ating bayan. Unang balakid sa mabuting layunin. Kahit maganda ang plano ni Ibarra na magpatayo ng paaralan, may mga taong tumutol dito. Impluwensya ng simbahan sa pamahalaan. Makikita na kahit proyekto ng bayan, kailangan pa rin ng pahintulot at pagsang-ayon ng simbahan. Lihim na pagtutol ni Padre Salve. Hindi lantaran ang pagtutol ngunit malinaw na may galit at pangamba siya sa plano ni Ibarra. Simula ng tunggalian ni Ibarra at ng makapangyarihan, dito rin nagsimula ang seryosong banggaan ni Ibarra laban sa simbahan at pamahalaan. Tema ng reforma laban sa lumang sistema. Ipinakita ang hirap ng pagbabago sa isang bulok na sistemang kolonyal. Yan ang diskusyon sa Noli Me Tangere, Kabanata 35 hanggang 36.